Hindi kailanman inakala ni Liana Reyes na darating ang araw na matatakot siyang mahalin ang isang taong wala naman siyang nakikitang mali. Sa edad na 26, ngayon lang niya naranasang magkaroon ng seryosong relasyon. Kaya nang dumating si Harvin Villanueva sa kanyang buhay, buong puso niyang pinaniwalaan na baka ito na ang lalaking matagal niyang hinihintay. Pero paano kung unti-unti niyang maramdaman na parang may puwang sa buhay ni Harvin na hindi niya kayang punan? At paano kung isang araw mapagtanto niyang nakikipaglaban siya sa isang nakaraan na ayaw magpaalam? Ito ang kwento ni Liana, isang babaeng gusto lang naman ng tapat na pag-ibig, subalit humarap sa masakit na katotohanan ng pagmamahal. Ako si Skylar at pakinggan natin ang kanyang kwento. May plano kami mamaya, sabi ng kaibigan niya at umupo sa harap niya. Sama ka na, Liana. Tanghali na at kasalukuyang kumakain si Liana sa pantry ng opisina. Alam niya na ang tonong yon ng kanyang kaibigan. Napataas ang kilay ni Liana. Saan na naman? Birthday ng friends namin, simple gathering lang. Pas muna ako, sambit ni Liana at muling sumubo ng pagkain. Napasimangot si Tabitha. Bakit ba lagi kang pas? Napatawa naman siya. Pagod kasi ako, mas gusto kong magpahinga agad sa bahay, matulog kaysa makipag-socialize. Hindi naman ako introvert na sobra pero alam mong madali akong madrain sa mga ganyan, lalo na kapag hindi ko kilala ang mga tao sa paligid. Umikot ang mata ni Tabitha. Ang boring mo talaga. Hindi puro trabaho ang buhay, no? Kailangan mong makipagkilala. Kailangan mo ng pagkakataon para sa sarili mo. Kaya sumama ka na. Minsan lang naman, may mga single doon. Agad na bulunan si Liana sa iniinom niyang tubig. 26 na taong gulang na siya. Sa edad na yon, karamihan sa mga kaibigan niya ay may boyfriend, fiancé o asawa na. Ang ilan ay may mga anak na rin. Pero siya, wala. Hindi naman siya nagrereklamo. Sa katunayan, masaya naman siya sa kanyang buhay. May maayos siyang trabaho bilang administrative officer sa isang private company. Nakakatulong siya sa kanyang pamilya, nakakabayad siya ng bills, nakakapagbigay siya sa kanyang ina kapag nangangailangan. Hindi ako naghahanap, Tabitha. Napabuntong hininga si Liana. Pero sige na nga, sasama ako. Pero sandali lang ako ha, mahalaga pa rin sa akin ang pahinga. Lumawak ang ngiti ni Tabitha, napangiti na lang si Liana. Siguro hindi naman nga masama na makipagkilala. Gusto niya na rin naman kasing magkaroon ng boyfriend. 26 na siya pero no boyfriend since birth pa rin ang relationship status niya. Pagsapit ng gabi, nagpunta si Liana sa isang restaurant sa Tomas Morato. Hindi naman pala ganun kalaki ang pagtitipon. May 20 katao lamang yata ang nandoon. Magaan ang usapan at masayang kasama ang ilan. Kaya unti-unti ring naging komportable si Liana. Habang nakikinig siya sa kwentuhan ng grupo, napansin niyang may bagong dating. Isang lalaki na matangkad, ang ganda magdala ng damit at may kalmadong aura na agad nakakuha ng kanyang pansin. Umupo ang lalaki sa bakanteng upuan sa tapat niya. Ngumiti ito sa lahat, pagkatapos ay ngumiti sa kanya. Ahay, parang ngayon lang kita nakita. Bahagyang natigilan si Liana. Hello? Ako si Harvin. Nakangiting pakilala ng binata at naglahad ng kamay. Nice meeting you. Agad niyang tinanggap ang kamay nito. I am Liana. Nice meeting you too. Napapangiti siya sa maamong mukha ni Harvin, ngunit hindi niya alam kung bakit tila bigla siyang naging conscious sa sarili niya. Hindi naman siya ganoon dati. Hindi siya nahihiya ng sobra sa mga tao. Tamad lang talaga siyang makihalubilo. Pero ngayon, parang gusto niyang ayusin ang buhok niya. Baka kasi pangit ang itsura niya ng sandaling yon. Friend ka ba ni Tabitha? Tanong ni Harvin. Matagal na kayong magkakilala? Oo, work friends kami. Halos 4 na taon na kaming magkakilala. Sagot niya naman. Tumango si Harvin at medyo natawa. Okay ba siyang kasama? Madaldalang isang yan eh. Kaklase ko siya mula high school pa lang. Minsan nakakarinde.
Napatawa si Liana. Oo, madaldal nga. Natawa na rin si Harvin. Lumipas ang mga oras, napansin niyang ang binata lang pala ang kinakausap niya. Parang nagkaroon agad sila ng sariling mundo. Okay kasi itong kausap. Hindi ito mayabang at mahilig magbida. Mas madalas pa nga itong makinig kaysa magsalita. Kaya pakiramdam niya, kahit anong sabihin niya ay pinapakinggan pa rin ito. Bakit sobrang work-focused mo? Tanong ni Harvin. Napangiti siya. Sanay lang siguro ako. Marami kaming pinagdaanan dati. Medyo maraming family problems. Ngayon lang nakaahon at pakiramdam ko kapag work kasi, isang bagay yon na matatawag kong sarili kong desisyon. Nag-e-enjoy ako sa trabaho ko, kaya talagang focus ako palagi. Saka sayang naman kung hindi ako magtatrabaho. Sinusuportahan ko pa kasi mga kapatid ko. Tumango si Harvin at napangiti ulit. I like that. Parang sobrang responsible mo. Inuuna mo ang pamilya mo. Mukhang mabait ka rin. Pagkatapos ng gabing yun, nagsimula silang mag-usap sa social media. Naging chatmate silang dalawa ni Harvin. Hanggang sa naging bahagi na ng araw niya ang simpleng pagme-message nito. Close na kayo ni Harvin? Tanong ni Tabitha sa kanya habang kumakain sila sa may pantry. Tumango naman si Liana. Sa tingin ko, close na kami. Palagi kami magka-chat, saka palagi siyang tumatawag sa akin. Tinusok ng daliri ni Tabitha ang pisngi niya. Namula ka naman agad. Ano, in love ka na? Hindi ko alam. Natatawa niyang pag-amin. Mabait yung si Harvin. Hindi maluloko at seryoso talaga kapag nakikipagrelasyon. Isa lang ang naging girlfriend noon. Galing si Harvin sa 7-year relationship. Bahagyang nagulat si Liana. Talaga? Ang tagal naman. Bakit naghiwalay? Ewan ko, LDR yata, pero mukhang may iba na rin na reason. Hindi ko alam. Pero kahit ganun, 2 years na silang wala. Kaya sure akong naka-move on na yan si Harvin. Hindi ka naman niya popormahan ng ganito kung hindi pa siya nakaka-move on, di ba? Tumango-tango na lang si Liana. Masaya siyang malaman na seryoso sa pakikipagrelasyon si Harvin. Medyo nabagabag lang siya sa tagal ng huli nitong relasyon. Subalit mukhang tama naman si Tabitha. Mukhang naka-move on na nga si Harvin sa loob ng 2 taon. Kaya unti-unti ay hinayaan niya pa rin ang sarili niya na mahulog kay Harvin. Makalipas ang ilang buwan, naging mas malapit sila. Lumalabas sila tuwing weekend, nagkakape, nagdi-dinner at mas lalong kinikilala ang isa't isa. Liana! Malambing na sambit ni Harvin at hinawakan ang kamay niya. Napatingin siya rito. Nasa cafe sila ng gabing yon. Tamang chill lang mula sa mahabang araw ng kanya-kanya nilang trabaho. Nagulat na lang siya nang bigla nitong hawakan ang kanyang kamay. Liana, matagal ko nang gustong sabihin to. Sambit ni Harvin. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ano ba ang gusto mong sabihin sa akin? Napangiti ang binata. Hindi ko alam kung kailan ang tamang timing, pero ayoko na rin kasing patagalin. Napalunok siya. Sobrang kaba na talaga ang nararamdaman ni Liana. Sa buong buhay niya, wala pang lalaking nagsalita sa kanya ng ganoon. Hindi niya naman kasi hinayaan noon na may manligaw sa kanya. Hindi niya alam kung paano magre-react. Hindi niya alam kung ano ang aasahan sa mga ganoong klaseng bagay. Ngunit may bahagi ng puso niyang umaasa na sana tama ang iniisip niya. Liana, gusto kita. Marahan itong pag-amin sa kanya. Masaya ako kapag kasama ka nitong mga buwan na nakalipas. Gusto kitang mas makilala pa habang tayo at gusto kitang ligawan, Liana. Sana hayaan mo ko. Napakagat siya sa labi. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang umiyak. Marahil dahil ngayon lang may taong dumating at pinili siyang mahalin. Nagsimula na nga ang panliligaw ni Harvin. Hindi naman siya mahirap ligawan. Wala siyang kailangan na regalo o bulaklak araw-araw. Ang gusto niya lamang, nasa tabi niya palagi si Harvin kapag may problema siya. Kapag pagod at kapag kailangan niya ng kausap. Mabuti na lamang at nagagawa yun ni Harvin sa kanya. At habang tumatagal, lalo niyang nakikita ang kabutihan nito. Lalo niyang nakikita ang pagmamahal ng binata. Lalo niyang nararamdaman ang sarili niyang damdamin na mas lumalalim. Harvin,
Tawag niya habang naglalakad sila sa parke. Bakit? Napangiti si Liana at may kaunting kaba. Matagal na kitang pinaghintay. Nakilala naman kita at nagtitiwala ako sa Harvin na pinakita mo sa akin ngayon. Kaya naisip ko na huwag ka nang paghintayin. Sinasagot na kita, Harvin. Ilang segundo itong hindi nakagalaw. Parang hindi makapaniwala. Totoo? Totoo talaga? Tumawa naman siya. Oo, totoo nga. Boyfriend na kita. Humalakhak din ang binata. Liana, seryoso? Harvin, totoo nga. Wag na nga. Ayoko sa bingi. Doon ito natawa. Pagkatapos ay napangiti ng malawak at mahigpit siyang niyakap. At sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano kasaya ang isang taong tunay na nagmamahal. Habang nakatingin siya kay Harvin, naramdaman niyang puno ng liwanag ang kanyang puso. Hindi agad nakasanayan ni Liana ang pagkakaroon ng boyfriend. Sa katunayan, ilang linggo matapos niyang sagutin si Harvin, medyo nagugulat pa siya na may isang tao na gustong malaman ang mga ginagawa niya. May mga pagkakataon din na napapangiti siya ng walang dahilan habang nasa trabaho. Good morning! Kumain ka ng breakfast. Huwag puro kape. Napangiti si Liana. Mabilis siyang nag-type ng sagot. Good morning din. Hindi naman ako puro kape lang. Kumain ka na rin. Ilang segundo lang ang lumipas. Nakatanggap siyang muli ng reply. Sinungaling. Adi ka sa kape. Kilala na kita. Kumain ka ng totoong pagkain. Kapag hindi ka kumain, guguluhin kita buong araw. Ay nako, nagka-love life lang. Palaging nakangiti. Ang landi niyo pareho. Sambit ni Tabitha. Tumugon naman si Liana. Mas okay na ako yung nilalandi, hindi ba? Kaysa naman iba. Biglang nairita ang kanyang kaibigan. Hindi niya mapigilang mapangiti lalo. May kakaibang init na dumadaloy sa dibdib niya. Hindi naman espesyal ang usapan nila pero palagi talaga siyang napapasaya. Lumipas ang mga araw, pagkatapos ng trabaho, madalas silang magkita. Kung paano sila noong nagliligawan, ganoon pa rin silang dalawa nang maging sila na. Isang Sabado ng hapon, nasa isang cafe sila. Tahimik ang paligid habang umiinom sila ng kape. Biglang inilapag ni Harvey ng cellphone nito sa mesa. Napatingin si Liana. Bakit? Napangiti ang kanyang boyfriend. May ipapakita sana ako. Picture ng pamangkin ko. Ang cute kasi. Napatawa si Liana. Akala ko naman kung ilang taon na siya? Close kayo? 6 years old na siya. Close kami niyan kasi parang halos ako na rin ang nag-alaga ng magkasakit si ate pagkatapos manganak. Ninong din niya ako. Tuwang-tuwa kasi ako sa mga bata. Simple lang sila. Gusto ko nga maraming anak sa future. Pero syempre, idedepende ko pa rin ang bilang kung kaya nating buhayin. Napasinghap si Liana. Sa mga salita nito, pakiramdam niya siya ang nakikita ni Harvin sa hinaharap. Napansin niya ang lambot ng tingin nito habang nagsasalita. At muli niyang naramdaman ang paghanga. Sa bawat araw na lumilipas, parang may bago siyang natutuklasan tungkol kay Harvin. Mga maliliit na bagay, ngunit sapat na upang mas lalo niya itong magustuhan. Habang tumatagal ang relasyon nila, mas lalo ring nagiging kampante si Liana. Hindi dahil wala silang problema, kundi dahil wala siyang dahilan para magduda. Isang gabi, habang kumakain sila sa apartment niya, napansin niyang may tumawag kay Harvin. Agad nitong sinagot ang tawag. Hello, ma! Napalingon si Liana. Nanatili siyang tahimik habang nakikinig. Hindi pa nila napapakilala ang isa't isa sa kanya-kanya nilang pamilya. Busy kasi sila pareho at ine-enjoy pa nila ang kanilang pagsasama na sila lang. Maya-maya'y ngumiti ang boyfriend niya. Sige po, opo. Kasama ko po si Liana. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang pangalan mula rito. Makalipas ang ilang minuto ay natapos ang tawag. Sino yon, mama mo? Tanong ni Liana. Nabanggit mo ang pangalan ko. Kilala ko ng mama mo? Tumango naman ito. Oo, palagi naman kitang nababanggit sa kanila. Alam nila na girlfriend na kita. Nag-init ang mga pisngi niya. Nabanggit niya na rin sa kanyang pamilya na may boyfriend na siya. Inaasahan niya rin yon kay Harvin.
At masarap pala sa pakiramdam na makwento siya ng boyfriend niya sa mga kamag-anak nito. Pakiramdam ni Liana ay sobrang espesyal siya. Matagal ko na tong pinag-iisipan, sabi ni Harvin pagkatapos siyang matagal na titigan. Seryoso ako sa relasyon natin at alam kong ganun ka rin naman. Magiging okay lang ba sa'yo kung ipapakilala kita sa pamilya ko? Hindi niya agad na proseso ang sinabi nito. Pamilya mo? Tumango si Harvin. Oo, para mas makilala mo rin ako. Gusto ko rin naman na mapalapit ka sa mga taong malapit din sa puso ko, Liana. Napalunok siya at matamang tumingin dito. Kinakabahan ako, paano kung hindi nila ako magustuhan? Malambing na ngumiti si Harvin, yung ngiting unti-unting nagpapakalma sa kanya. Liana, magugustuhan ka nila. Walang hindi kagusto-gusto sa'yo. Napayuko siya at hindi mapigilang ngumiti. May kakaibang saya sa loob niya dahil ang simpleng imbitasyong yon ay may kahulugan para kay Liana. Ibig sabihin, bahagi na siya ng buhay ni Harvin. Hindi lamang bilang girlfriend, kundi bilang taong nais nitong makasama sa mga susunod pang yugto ng buhay nito. May family gathering kami next weekend. Pagpapatuloy ng lalaki. Birthday ng tita ko. Nandun halos lahat. Wala kang pasok sa araw na yon, hindi ba? Napabuntong hininga siya. Parang lalo akong kakabahan yan. Mahina itong tumawa at yumakap sa kanya. Bakit ka ba kakabahan? Hindi ka na kakainin. Saka nandun naman ako. Kinakabahan man, nandun naman ang pananabik at saya. Para kasing ipinagmamalaki siya ng kanyang sariling nobyo. Buong linggo niya yung inisip. Hindi siya mapakali. Bumili pa siya ng bagong damit para maging presentable. Naghanap din siya ng regalo para sa tita nito at iba pang dadalhin kapag pumunta siya roon. Bandang 2:00 ng hapon, nang sunduin siya ni Harvin. Pagkasakay niya sa sasakyan, agad siyang napansin ng boyfriend niya. Napangiti si Harvin. Wow, nagayos ka. Ang ganda mo naman. Mahina siyang tumawa. Salamat, gusto ko kasing maging maganda para maayos naman ang impression sa akin ng family mo. Inabot nito ang kamay niya. Liana, huwag kang mag-isip ng sobra. Mabait naman ang pamilya ko at welcoming sila. Wala ka dapat ipag-alala. Makalipas ang halos 40 minuto, nakarating sila sa isang medyo malaking bahay. Nasa probinsya na sila ng kanyang boyfriend. Napatingala si Liana. Hindi naman sobrang laki at modern style. Luma pa nga pero halatang komportable ang pamumuhay ng pamilya ni Harvin. May malawak na bakuran, may garahe, mga sasakyan at marami ng tao sa loob. Biglang nanlamig ang mga kamay niya. Harvin, parang gusto ko nang umuwi. Napatawa ang boyfriend ni Liana. Ano ka ba? Hindi pwede. Ang haba ng biyahe natin. Halika na. Pagpasok nila sa loob, agad silang sinalubong ng isang babaeng nasa 50 taong gulang. Matamis ang ngiti nito at agad nitong niyakap si Harvin. Anak! Napangiti si Liana. Halatang malapit ang mag-ina. Pagkatapos ay napalingon ang ginang sa kanya. Lalong lumawak ang ngiti nito. Ikaw ba si Liana? Agad siyang tumango. Opo, good evening po. Matagal na kitang gustong makilala. Hindi ka naman dinadala rito ng anak ko. Ang ganda-ganda mo naman pala talaga. Nakaramdam naman ng kaunting hiya si Liana. Salamat po. Napatingin siya kay Harvin na nakangiti lamang. Bahagyang gumaan ang loob niya. Tama nga ang kanyang boyfriend. Mukhang welcoming naman ang pamilya nito. Sunod-sunod siyang ipinakilala ni Harvin sa mga kamag-anak nito. Nakakagulat kung gaano kadaling pakisamahan ang pamilya ng binata. May mga nagtatanong tungkol sa trabaho niya, kung saan siya nakatira at sa kung paano silang nagkakilala. At habang tumatagal, unti-unting nawawala ang kaba ni Liana. Isang tita ang naupo sa tabi niya. Kaya pala laging nakangiti si Harvin ngayon. May bago palang girlfriend. Natawa si Liana. Masayahin lang po talaga si Harvin kaya palaging nakangiti. Pero hindi rin. Masaya siya kasi nagmamahal ulit. 2 taon din niyang nag-move on sa dati niyang girlfriend. Kaya okay na rin na may bago na siya. Tipid na lang na napangiti si Liana. Ayaw niyang pag-usapan ang ex-girlfriend ni Harvin. Hindi niya naman kilala at wala siyang pakialam sa past ng dalawa.
Gayunpaman, hindi niya masisisi kung mabanggit ng pamilya nito, lalo na at matagal ang relasyon ng mga ito noon. Saka relax naman siyang kausapin ng mga ito. Hindi nang huhusga sa kanya, kaya pinalagpas niya na lang. Darating din siguro ang panahon na sa kanya naman masasanay ang mga ito at hindi na sa ex-girlfriend ni Harvin. Makalipas ang ilang oras, nagsimula na ang salo-salo. Mahabang hapagkainan ang nakahanda. Halos puno doon ng pagkain. Naupo si Liana sa tabi ni Harvin. Sa kabilang panig naman ay ang ilang kamag-anak nito. "San ka pupunta?" Tanong ni Liana nang tumayo ang boyfriend niya. Napangiti ito. "Sasama lang ako sa inuman. Diyan ka lang, kausapin mo sila. Masayang kakwentuhan ng mga yan." Tumango na lang si Liana. Masaya ang usapan. Komportable na si Liana. Hanggang sa isang pangalan ang unang beses niyang narinig. "Si Carmela, yung ex-girlfriend ni Kuya Harvin?" Saad ng isang pinsan ni Harvin. Napalingon si Liana. Hindi naman agad dahil interesado siya. Nagkataon lamang na yon ang narinig niya sa gitna ng maraming usapan. "Ay, oo nga," sabi ng isang tita nito. "Naalala ko si Carmela, ang mahilig sa macaroni salad." Patuloy lang siya sa pagkain. Ayaw niyang gawing big deal. Kunwari ay wala siyang pakialam. Pero nababagabag siya na nababanggit sa lamesang yon ang ex-girlfriend ni Harvin na si Carmela. "Ang kulit talaga nun." Natawa ang isang tita ni Harvin. "Parang dati hindi nakukumpleto ang reunion kapag wala siya. Lagi siyang hanap ng lahat kasi ang daldal at nakakatawa." Nagpatuloy ang kwentuhan tungkol kay Carmela. Sabay-sabay na silang nagtawanan. Napatingin si Liana sa nagbibida ng ex-girlfriend ni Harvin. Ngunit agad din siyang bumalik sa pagkain. Iniisip niya na wala naman sigurong masama roon. Kaibigan pa rin siguro ng pamilya ni Harvin si Carmela. Dating malapit, kaya normal lang naman na mapag-usapan. Nang matapos ang hapunan, lumabas si Liana sa bakuran upang makahinga ng kaunti. Mabuti na lang, malamig ang hangin doon. Tahimik din kumpara sa loob ng bahay. Makalipas ang ilang sandali ay lumapit si Harvin. "Ayos ka lang?" Tumango siya. "Oo, lasing ka na ba? Medyo namumula ka na oh." Mahina itong tumawa. "Kaunti lang. Inihanda ng kwarto natin. Kung gusto mong magpahinga, pwede ka nang mauna sa kwarto. Napagod ka ba?" Umiling naman si Liana. "Hindi naman masyado. Magpapahinga na lang siguro ako. Magpahinga ka na rin. Halika na." Hinawakan ni Harvin ang kamay niya at hinila na siya papunta sa loob. Habang umaakyat, bahagyang lumuwag ang kanyang kalooban. Parang gusto niya pang matulog kaysa marinig ang usapan ng mga kamag-anak nito tungkol kay Carmela. Pagkatapos ng unang family gathering, inakala ni Liana na minsanan lamang yon. Akala niya matagal pa bago siya muling maisama sa isa pang pagtitipon ng pamilya ni Harvin. Ngunit mali siya dahil habang tumatagal ang relasyon nila, mas madalas siyang naimbitahan. Marami kasing celebration sa pamilya ni Harvin. Nahihiya siyang tumanggi, lalo at iniimbita siya ni Harvin kapag alam nito na free sila pareho. Isang linggo ng tanghali, muling nasa bahay sila ng mga magulang ni Harvin. Kasabay nilang kumakain ang ilang kamag-anak nito. Habang nagsasandok ng kanin si Liana, narinig niya ang boses ng isang tita. "Nag-message si Carmela kagabi." Agad na patingin ang mama ni Harvin. "Talaga, kumusta siya? Nasa London pa rin ba?" Bahagyang natigilan si Liana. Halos lahat ng tao sa mesa ay tila naging interesado. Parang may celebrity na pinag-uusapan. "Oo," sagot ng tita. "May bago siyang trabaho. Alam ko naman na magiging successful siya roon. Sobrang sipag kasi at sobrang bait pa." Napangiti si Liana ng pilit. Pagkatapos ay bumalik na lang sa pagkain. Wala si Harvin dahil kasama ng ilang pinsan para bumili ng mga iihawing isda mamaya. Gusto niyang sabihing na-o-offend siya na pinag-uusapan ng pamilya nito si Carmela. Gayunpaman, natatakot siyang masabihang nag-iinarte lamang. Pagka-uwi nila ni Harvin ng gabing yon, tahimik siyang nakatingin sa bintana ng sasakyan. Hindi naman siya malungkot,
Hindi rin siya nagsiselos. Nagtataka lamang na sobrang lapit ng pamilya ni Harvin kay Carmela, na para bang hindi maiisip ang nararamdaman ni Liana na siya na ang bagong girlfriend. Ang tahimik mo, Liana. Napagod ka ba ng sobra? Sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na sila. Kapag dumadala tayo sa gathering, okay lang na huwag kang tumulong sa kusina at pagliligpit. Sambit ni Harvin. Napalingon si Liana sa kanyang boyfriend. Okay lang, gusto ko rin namang tumulong. Saka mostly sa inyo kumikilos sa kusina. Ayoko naman na umupo lang. Lumipas ang ilang linggo at muli silang dumalo sa isang family gathering. Sa pagkakataong yon, birthday ng isa sa mga pinsan ni Harvin. Mas maliit ang pagtitipon at sa resort lang ginanap. At muli na naman niyang narinig ang parehong pangalan. Napababa siya ng tingin sa iniinom niyang juice. Nagpadala siya ng regalo sa akin, nakangiting sabi ng pinsan ni Harvin. Ang sweet talaga niya, hanggang ngayon hindi nakakalimot. Napangiti ang lola ni Harvin. Ganon naman talaga si Carmela. Tumayo na lang siya at nauna ng mag-swimming. Ayaw niyang makarinig ng kahit ano tungkol kay Carmela. Nawawala siya sa mood. Maya-maya'y lumapit sa kanya si Harvin. Nakadalawang lap muna ito bago humalik sa balikat niya at yumakap. Nauna ka na pala dito sa pool. Tipid na ngumiti si Liana. Nakakaakit na kasi ang tubig. Gusto kong magbabad. Hindi rin naman ako marunong kumanta sa video, okay? Nakakahiya. Lahat ng kamag-anak mo magagaling kumanta. Humalakhak naman si Harvin. Okay lang naman ang boses mo ah. Napairap si Liana. Huwag mo na akong bulahin. Lagi akong out of tune. Sumama na lang sila sa mga batang pamangkin ni Harvin. Dinala at kinulit ang mga ito sa malalim. Medyo gumaan ang loob ni Liana. Mas okay pang kasama ang mga bata kaysa matatandang kamag-anak ni Harvin. Kapag mga bata, napapatawa lang siya at walang inuungkat na nakaraan. Nang mapagod, umahon at nagbanlaw na sila. Kumain ng kaunti at nakipag-socialize na naman sa mga kamag-anak ni Harvin. Maya-maya'y naupo sa tabi niya ang isang tita. Kamusta ka naman, Liana? Ngumiti siya. Mabuti naman po. Kayo po? Ayos din. Saglit itong tumahimik. Pagkatapos ay napangiti. Alam mo, natuwa kami nang ipakilala ka ni Harvin. Mabait ka kasi. Matagal din naming hinintay na magkaroon ulit siya ng girlfriend. Matagal din bago siya nakamove on noon. Napakagat si Liana sa loob ng pisngi. Hindi niya ipinahalatang naiirita siya. Paano ba naman, paulit-ulit niya na yung naririnig. Naninikip ang dibdib ni Liana. Ayaw naman niyang maging insecure, pero hindi rin niya maiwasang maramdaman yon. May tumunog na video call. Agad natuwa ang ilang kamag-anak ni Harvin. Si Carmela yata! Bulalas ng ate ni Harvin. Halos sabay-sabay lumapit ang mga ito. Napakurap si Liana. Hindi niya inaasahan ang reaksyon ng lahat. Parang may espesyal na bisitang dumating. Napatingin siya kay Harvin. Tahimik lamang ito at ngumiti ng bahagya sa kanya. Pagkatapos ay bumalik sa pakikipag-usap sa bayaw. Hindi naman ito mukhang excited. Hindi rin ito mukhang hindi komportable. Normal lang, kaya wala dapat siyang ipag-alala. Halatang naka-move on na ang boyfriend niya kay Carmela. Pero ang pamilya nito ibang usapan na. Parang palaging pinaparamdam sa kanya na mas gusto ng mga ito ang dating nobya ni Harvin kaysa sa kanya. Ayaw isipin ni Liana na sinasadya ng mga ito. Gayunpaman, talagang nagtitrigger ang emotions ni Liana sa mga naririnig. At si Harvin, wala rin namang ginagawa tungkol doon. Ayan na siya! Bulalas ng ate ni Harvin. Kumusta ka na? Ang ganda mo lalo. Namiss ka namin? Nagtawa na ng lahat. Mula sa kinauupuan niya, hindi niya gaanong makita ang screen at wala rin siyang balak na lumapit. Nang makauwi sila kinabukasan, mas tahimik siya kaysa sa karaniwan niyang asal. At muli yung napansin ni Harvin. May problema ba? Napatingin siya rito. Wala naman. Napangiti siya ng pilit. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman niya. Dahil kahit siya mismo, hindi niya yon maintindihan. Makalipas ang ilang araw, nasa opisina siya kasama si Tabitha. Habang nagla-lunch sila, bigla itong nagsalita. Ang lalim naman ng iniisip mo. Anong problema? Nag-away ba kayo ni Harvin?
Napatingin si Liana dito. Hindi naman, wala akong problema kay Harvin. Ramdam ko naman na ako ang mahal niya at nakamove on na siya dun sa ex niya. Kaya lang, ewan ko nga rin sa nararamdaman ko. Yung pamilya kasi ni Harvin, wala naman silang ginagawang masama. Kaya lang, walang gathering sa kanila na hindi ko napuntahan na hindi binabanggit si Carmela. Yung ex-girlfriend ni Harvin. Kapag nababanggit si Carmela, parang wala lang naman kay Harvin. So, kampante ako sa kanya. Pero ang pamilya niya lang kasi, parang mahal na mahal nilang ex-girlfriend ni Harvin. Halos laging siyang pinag-uusapan. Kinukumpara ka ba? Tanong sa kanya ni Tabitha. Napabuntong hininga si Liana. Hindi naman, medyo bothered lang na parang sobrang malapit pa rin sila kay Carmela. Kahit hiwalay na kay Harvin. Gusto kong sabihin sa boyfriend ko ang problema ko, kaya lang, pakiramdam ko masyado ko lang palalakihin ang mga bagay na dapat ay simple lang. Well, nararamdaman mo pa rin yan. Kailangan mo pa rin sabihin kay Harvin kasi responsibility niya as a boyfriend mo na mawala ang ganyang nararamdaman mo kahit bigyan ka lang ng assurance o pagsabihan niyang pamilya niya. Sambit pa ni Tabitha. Bahagyang nalito si Liana. Para kasing maling sabihin pa niya kay Harvin. Wala siyang pwedeng ireklamo. Mabait naman ang pamilya ng boyfriend niya sa kanya. Magalang sa kanya at tinatanggap siya. Pero sa tuwing nababanggit ang pangalang Carmela, parang may espesyal na liwanag sa mga mata ng pamilya ni Harvin. Parang may nawawalang tao na hinihintay lang na bumalik. At kahit wala namang direktang paghahambing, unti-unti niyang nararamdaman na may isang aninong palaging naroroon sa bawat pagtitipon. Isang aninong hindi niya kilala, ngunit tila kilalang kilala ng lahat. Pasensya na sa pamilya ko ha. Simple lang kami, wala kaming mga gathering every weekend katulad ng sa inyo. Sambit ni Liana nang dalhin niya si Harvin sa bahay ng kanyang mga magulang. Matamis itong napangiti. It's okay. Ang mahalaga sa akin, pinakilala mo ako sa kanila. Hope that they like me. Mahinang tumawa si Liana. Gusto ka nila, hindi mo kailangan mag-alala. Sa karamdam naman nila na maayos kang boyfriend. Niyakap naman siya nito. Gayunpaman, unti-unting nawala ang ngiti ni Liana. Pinag-iisipan niya pa kasi kung bubuksan niya ang topic tungkol kay Carmela. Pas na naman yon ni Harvin. Bukod doon, hindi talaga siya makumprontang klase ng tao. Malakas ang pakiramdam niya na pag-aawayan nila yon, kaya yon ang tanging iniiwasan ni Liana. Isang Sabado ng umaga, magkasama silang pumunta ni Harvin sa bahay ng mga magulang nito. Paunti-unti, nasasanay na siya dahil linggo-linggo, palagi talagang nagkikita at nagsasama ang pamilya ng mga ito. Kung si Harvin ang magiging asawa niya sa bandang dulo, dapat na siyang masanay sa ganoon. Pagdating pa lang nila sa gate, napansin na agad ni Liana ang kakaibang sigla ng lahat. May mga tao sa bakuran at naghahakot ng karton. Napakunot noo si Liana. Anong meron? Napatingin din si Harvin habang nagpo-park. Baka may dumating na balikbayan box. Saglit siyang natigilan. Iniisip niya kung may mga kamag-anak ba na nasa abroad ang mga ito. Pero wala naman siyang natatandaan na meron. Pagpasok nila sa bahay, agad silang sinalubong ng excited na boses ng isa sa mga tita. Dumating na kayo! Napangiti si Liana. Opo, sorry po natagalan. May dinaanan pa po kami ni Harvin. Tingnan nyo, Harvin, halika rito! Lumapit ang babae sa isa sa mga malaking kahon. Padala lahat ni Carmela. Unti-unting nawala ang ngiti ni Liana. Kararating pa lang niya pero muli na naman niyang narinig ang pangalan na yon. Ang ex-girlfriend na naman ni Harvin ang bida sa pamilya nito. Tumawa ang ina ni Harvin. Ang dami! Nako, gumastos na naman yon. Sinasabi ko na sa kanya na huwag nang masyado, pero hindi nakikinig. Talaga namang mapagmahal pa rin sa atin. Tahimik na nakatayo si Liana habang pinagmamasdan ng mga ito. Napatingin siya kay Harvin na nakangiti lang ng kaunti. Hindi naman masama yon. Mukhang grateful lang si Harvin at ang pamilya nito sa kabutihan ni Carmela. Pero habang pinagmamasdan niya ang mga mukha ng mga tao sa paligid, may kung anong bumibigat sa loob niya. Parang ang saya ng mga ito kahit wala siya roon. Isa-isang binuksan ng mga karton. May mga chocolates, pabango, mga damit,
mga laruan at mga gamit sa kusina. At sa bawat item na inilalabas, halatang kilalang kilala ni Carmela ang bawat member ng pamilya ni Harvin. Naalala pa rin yung favorite ko. Tingnan mo to, ganito pa rin siya. Napaka-thoughtful talaga. Sambit ng ate ng boyfriend niya. Napayuko si Liana sa hawak niyang juice. Wala naman siyang masamang salitang natatanggap mula sa mga ito. Pero parang wala siyang lugar sa usapang yon. Parang nawawala siya sa eksena kapag napapag-usapan ang ex-girlfriend ni Harvin. Hindi niya kilala si Carmela. Hindi niya alam ang mga kwento tungkol dito. Hindi niya alam ang mga pinagdaanan nito kasama si Harvin. Hindi niya tinangkang alamin. Hindi niya kabisado ang mga alaala ng lahat kay Carmela. Maya-maya'y lumapit si Harvin sa kanya. Ayos ka lang? Napatingin siya rito. Hindi ipinakita ang totoong nararamdaman. Oo naman, pero nang pauwi na sila, hindi na naman mapakali ang kanyang kalooban. Nasa passenger seat si Liana habang nakatanaw sa bintana ng sasakyan. Hindi niya gusto ang nararamdaman niya. Hindi niya gusto na tila unti-unti siyang nagiging insecure. Liana, tawag ng boyfriend niya. Napakurap siya at napalingon kay Harvin. Tahimik ka na naman. Tuwing pauwi na tayo galing sa bahay namin, tumatahimik ka ng sobra. Hindi agad siya nakasagot dahil hindi niya alam kung paano sisimulan. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin. Pero alam niyang kapag hindi niya inilabas yun ngayon, lalo lang siyang mahihirapan. Huminga siya ng malalim. Harvin, pwede bang wag ka munang umuwi mamaya? Magstay ka muna sa apartment ko. Napatingin agad ito sa kanya. Gusto mong tabi tayong matulog ngayon? Napailing si Liana. Hindi yon. May gusto sana akong pag-usapan. Pagdating sa apartment ni Liana, agad siyang nagtimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Tahimik lang si Harvin habang nakaupo sa maliit na sofa. Inilapag niya ang tasa sa mesa. Pagkatapos ay umupo sa tapat ng kanyang boyfriend. Liana, ano bang gusto mong pag-usapan? Napakaseryoso mo. May problema ba? Tanong ni Harvin sa kanya. Napakagat siya sa labi. Gusto na niyang maging tapat sa kanyang nararamdaman. Gusto kitang makausap kasi gusto kong may malaman tungkol kay Carmela. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Harvin. Si Carmela? Tumango siya. Oo, siya. Hindi ko galing magtanong ng ganito. Ayoko mabagabag sa ex-girlfriend mo kasi past na yon. Wala ka namang pinaparamdam sa akin na nakikipagkompetensya ako sa nakaraan mo. Kaya lang ang hirap na hindi maapektuhan kung palagi kong naririnig ang tungkol sa kanya. I'm sorry, wala na siya sa buhay ko. Pero sige, ano ang gusto mong malaman tungkol sa kanya? Napayuko siya at sa tanong na yon, mas lalo niyang naramdaman ng hiya. Pakiramdam niya, parang ang babaw pakinggan ng problema niya. Napabuntong hininga si Harvin. Ayokong magalit. Pilit kong kinikimkim ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero ilang buwan ko na itong nararamdaman. Tuwing nasa bahay ninyo tayo, parang lahat ng usapan na uuwi sa kanya. Napalunok si Harvin at saglit na napaiwas ng tingin. Alam niyang alam nito. Ganon ang pamilya nito kay Carmela pero wala itong ginagawa. Nandun si Harvin subalit hinahayaan siyang marinig ang mga kwentuhan ng mga ito tungkol kay Carmela. Tuloy-tuloy siyang nagsalita. Kapag may padala siya, parang piyesta sa inyo. Kapag tumatawag siya, lahat gustong kausapin siya. Kapag pinag-uusapan siya, parang ang saya-saya ng lahat sa bahay ninyo. Dinadala mo ako para maging close sa kanila. Mabait naman sila. Pero pakiramdam ko minsan, hindi ako kabilang, lalo na kapag nabuksan ang usapan tungkol kay Carmela. Nanahimik ang kanyang nobyo at sa katahimikang yon, naramdaman ni Liana ang kaba. Ayaw niya talagang magsimula ng away. Hindi siya marunong maglabas ng sama ng loob. Kahit sa pamilya niya, hindi niya yun nagawa kahit isang beses. Pero gusto niya rin kasing maging tapat kay Harvin. Baka isipin nitong wala siyang tiwala rito. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin, wala siyang nakitang galit sa mukha nito. Sa halip, tila may lungkot at pagkakaunawa pa. Ganito na pala kabigat para sa'yo. Mahina nitong sabi. I'm sorry. Napakurap si Liana. Pasensya ka na. Hinawakan ni Harvin ang kanyang kamay. Hindi ko sila sinasaway.
Kasi kahit tapos ng relasyon namin, parang pamilya pa rin si Carmela. Mahirap kasi talagang alisin si Carmela sa pamilya namin. Mahirap dahil hindi lang siya ang ex-girlfriend ko. Napakunot noo siya at lalo siyang naging interesado. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang ngumiti si Harvin, ngunit may lungkot sa mga mata nito. Ulila si Carmela, Liana. Wala na parehong magulang niya nung bata pa lang siya. Anak siya ng kaibigan ng tito ko. Sina tita at tito pati na rin ang mga magulang ko ang kumupkup at halos sa bahay na namin siya lumaki. Alam mo naman kami, nakita mo naman na intact kaming magkakamag-anak. Kaya napalapit na rin siya sa akin. Tahimik lang si Liana. Pakiramdam niya'y mas lalo lang nadagdagan ang insecurities niya. Kasi paano niya pupunan ang mga alaala ng mga ito? Mula bata pa, kasama na ni Harvin si Carmela. Alam niya sa sarili niya na mahirap kalimutan yon. Kung pamilya nga ni Harvin mahirap makamove on, makakasigurado ba siyang nakalimot na ng tuluyan si Harvin? Kaya nung naghiwalay kami, mahina nitong dagdag at inaalala ang nakaraan. Parang wala namang nagbago dahil matagal na siyang parte ng pamilya. Hindi alam ni Liana kung ano ang mararamdaman. Biglang nagkaroon ng ibang anyo ang lahat. Ano namang laban niya sa isang ex-girlfriend na lumaki kasama ang pamilya ni Harvin? Bakit kayo naghiwalay? Mahina niyang tanong. Gusto niya nang malaman, gusto niyang maintindihan. Baka kapag nalaman niya, hindi na siya mabagabag, hindi na siya mag-isip ng kung ano-ano. Nagkasawaan kami, diretsong sabi ni Harvin. Napakurap siya. Hindi niya inaasahan ng ganun kasimpleng sagot. Ha? Paano nagkasawaan? Ang tagal-tagal ninyong magkasama. Napabuntong hininga si Harvin. Bakit may mga ganun din namang ibang relasyon, hindi ba? Mahal naman namin ang isa't isa nun. Pero habang tumatagal, parang magkaiba na kami ng gusto. Hindi na siya makontento. Mas lumaki ang mga pangarap niya. At pakiramdam ko, hindi ako sapat para sa kanya. Gusto niyang mag-London. Matagal na niyang pangarap yun pero ayoko. Gusto kong manatili siya rito. Kasi ano pa ba ang gusto niya? Maayos naman ang buhay namin. Kaya ko siyang buhayin. May pamilyang nagmamahal sa kanya dito. Natatakot ako na baka kapag umalis siya, mas makakita siya ng maraming opportunity at baka makakilala pa ng masigit sa akin. Naging makasarili ako, Liana, nung magkarelasyon kaming dalawa. Napalunok si Liana at mataman itong tiningnan. Pinigilan mo siya? Marahan itong tumango. Oo, pinigilan ko siya. Ayokong mangarap siya ng malaki noon. Kasi gusto niya rin lumayo. Hindi na nga kami maayos, lalayo pa siya. Naramdaman ni Liana ang bahagyang pagkirot sa dibdib. Hindi niya alam na sobrang tapang niya pala para pakinggan ang lahat ng yon. Nagsiselos si Liana. Naiinggit siya sa pinagsamahan ng mga ito. Iniisip na lang niyang nakaraan naman na ang lahat. Wala na yon, siya na ang mahal ni Harvin. Pinag-uusapan lang nila para maging tapat ito sa kanya at magkaroon siya ng assurance. Hindi naman na siguro babalik si Harvin kay Carmela. Kasi naisip na nito kung gaano kahirap yon para sa dalawang taong may magkaibang direksyon. Ayaw niyang bitawan ang pangarap niya, patuloy ni Harvin. At ayaw kong danasin ng long distance relationship. Hindi ko kaya. Araw-araw akong nag-iisip, baka mabalik ko ako. Kaya naghiwalay na lang kami. Nakipaghiwalay ako. Nanghina ang boses nito, ngunit puno ng pagtanggap. Parang matagal na nitong napatawad ang nakaraan. Napalunok si Liana. Naipaliwanag na sa kanya ang lahat. Gayunpaman, parang sa halip na mapanatag, mas lalo lang siyang nangamba. Wala nang iba? Wala nang ibang dahilan? Tanong ni Liana. Sandali itong natigilan bago umiling. Wala na. Galit ka ba sa kanya? Sa kwento mo parang hindi maayos ang paghihiwalay ninyo. Kasi kung galit pa ito, may posibilidad na mahal pa rin ni Harvin si Carmela. Umiling si Harvin at tipid ng umiti. Hindi na ako galit. Hindi ko ahayaan na mabanggit siya sa amin kung galit pa ako. Wala na yun. Hindi ko na iniisip. Ikaw nang nandito at girlfriend ko. Kaya wala na sa akin ang nangyari noon. Biglang nanubig ang kanyang mga mata. Yun na ang hinihingi niyang assurance. Pakiramdam ni Liana, kailangan niyang magtiwala roon. Mahal niya si Harvin at mahal siya nito. Yun lang ang mahalaga.
Hinawakan muli ni Harvin ang kamay niya. Pasensya ka na talaga. Hindi ko to pinansin agad. Hindi ko alam na nasasaktan ka na pala. Wala ka kasing reaksyon. Hindi mo ako kinokompronta kaya pakiramdam ko ay okay lang. Napakagatlabi si Liana at nakaramdam ng kaunting guilt. Pasensya ka na rin. Ito ang unang beses na nagkaroon ako ng boyfriend. Hindi ko alam kung paano umasta sa relasyon. Hindi rin ako ang klase ng tao na madaling mag-share ng saloobin, kaya kinikimkim ko na lang. Bakas ang awa sa mukha ni Harvin at hinalikan ang kamay niya. I am really sorry. Hindi na mauulit. Pasensya ka na. From now on, pwede kang maging open sa akin. Magsumbong ka, magsabi ka ng saloobin mo. Mabuti man o masama. Tumango agad si Liana. Aayusin niya rin ang kanyang sarili. Pakiramdam niya rin kasi may pagkukulang din siya. Kakausapin ko sila. Sabi ni Harvin. Agad siyang umiling at bahagyang natakot. Huwag na, nakakahiya. Baka isipin nila na bitter ako. Kapamilyang turing nila kay Carmela, kaya kung masaya sila na pag-usapan si Carmela, wala akong magagawa ron. Hayaan mo na. Nakapagpaliwanag ka naman na sa akin at okay na ako. Hindi. Hinaplos ni Harvin ang kanyang pisngi. Alam kong maayos ang pagtrato nila sa'yo pero baka nga naging insensitive sila at pati na rin ako. Ikaw ng present ko, ikaw ng girlfriend ko. Ma-offend ka nga naman kapag naririnig mo siya kapag nasa bahay ka namin. Pasensya na kung hindi nila napapansin yun kasi sanay na sila. Naluha na talaga si Liana. Agad namang pinunasan ni Harvin ang kanyang mga luha. Hindi masama ang pamilya nito pero hindi rin nakikita ng mga ito kung ano ang nararamdaman niya. Mahigpit na hinawakan ni Harvin ang kamay niya. Pagkatapos ay tumingin diretso sa mga mata niya. Liana, wala kang dapat ikabahala. Ikaw ng girlfriend ko ngayon. Ikaw ang kasama ko. At ikaw ang gusto kong makasama sa hinaharap. Hindi si Carmela. Wala na kami noon pa man, Liana. Tahimik na lang siyang tumango. Mas nakahinga siya ng maluwag. At least, binigyan na siya ni Harvin ng kapanatagan na siya na ang mahal nito at hindi ang Carmela na yon. Makalipas ang halos 2 linggo mula nang mag-usap sila ni Harvin sa apartment niya. Muling naimbitahan si Liana sa isang family gathering. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Harvin habang nagmamaneho. Napalingon siya rito. Wala. Kinakabahan ka? Tumango si Liana. Ngumiti lang si Harvin at muli nitong inabot ang kamay niya katulad ng dati. Katulad ng palagi nitong ginagawa kapag alam nitong may bumabagabag sa isip niya. Pagdating nila sa bahay, agad silang sinalubong ng mga kamag-anak ni Harvin. Masaya pa rin, maingay at mainit pa rin ang pagtanggap. Ngunit may isang bagay na agad napansin si Liana. Tahimik ang paligid tungkol sa isang pangalan. Wala nang nababanggit tungkol kay Carmela. At kahit paano ay na-appreciate niya yon. Bandang tanghali, habang tumutulong siyang mag-ayos ng mga plato sa kusina, may lumapit sa kanya. Nang mapalingon siya, ina pala ni Harvin. Liana? Napalingon siya. Bakit po, tita? Ngumiti ito ng bahagya. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Bahagya siyang kinabahan. Ngunit tumango na lang din. Sige po, walang problema. Lumabas sila sa maliit na terrace sa likod ng bahay. Naririnig pa rin ang mga tawanan ng mga kamag-anak mula sa loob. Hindi niya alam kung bakit, pero biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Huminga ng malalim ang ina ni Harvin. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Liana, may gusto sana akong sabihin. Sinabi sa akin ni Harvin ang napag-usapan ninyo. Napakurap siya. Sorry po. Umiling agad ang ginang. Hindi, huwag kang mag-sorry. Wala kang kasalanan. Kami nga ang dapat mag-sorry sa'yo. Sabi niya ay naging insensitive raw kami. Kung nasaktan ka namin, pasensya na. Hindi namin sinasadya. Naramdaman ni Liana ang pag-init ng pisngi niya. Hindi niya inaasahan yon. Sa totoo lang, hindi niya inaasahang mahihingi ng tawad. Lalo na ang nanay ni Harvin. Wala naman po kayong ginagawang masama. Mabait pa rin naman po kayo sa akin at mapagpatuloy. Mahina niyang sagot. Pero may punto si Harvin. Patuloy naman ang ginang. Minsan hindi namin napapansin ang mga bagay sa paligid namin. Sanay kasi kami
Matagal ng parte ng buhay namin si Carmela. Halos anak na rin namin yon. At hindi madaling mawala ang ganong klaseng attachment. Kahit na naghiwalay sila ni Harvin, kami ang halos nagpalaki kay Carmela. Naiintindihan niya o kahit paano ay sinusubukan niyang intindihin. Kasi hindi niya naman pwedeng tanggalin ang ganoong klaseng alaala. Wala roon si Liana para palitan ang pwesto ng kahit na sino. Ang gusto niya lang, mapanatag siya na siya pa rin ang para kay Harvin. Ngunit maya-maya'y nagbago ang ekspresyon ng babae. Mas naging mahirap pa dahil nagkaroon na nga sila ng anak bago pa ikasal. Parang may kung anong tumigil sa isip ni Liana. Napakurap siya. Hindi siya sigurado kung tama ang narinig niya. Ano po anak? Nagkaroon na po sila ng anak? Agad na patingin ang ginang sa kanya. At tila doon lamang nito na pagtanto ang sinabi. Hindi mo ba alam? Napailing si Liana. Hindi niya talaga alam. Kahit kailan ay hindi yon nabanggit ni Harvin. Ni minsan, walang sinabi si Harvin na muntik na nitong pakasalan si Carmela at na may anak na pala ang mga ito. Hindi niya sinabi? Tanong pa ng ina ni Harvin. Natahimik siya saglit at dahan-dahang umiling. Wala po siyang nabanggit? Agad na nagmukhang nag-aalala ang ginang. Parang gusto nitong bawiin ang nasabi. Ngunit huli na dahil narinig na niya. Pasensya na, akala ko'y alam mo. Napalunok si Liana. Paano po? Paano po nangyari? Natahimik ang ina ni Harvin ng ilang segundo. Parang pinag-iisipan kung dapat pa ba nitong ikwento. Ngunit nang makita ang mahinahong mukha ni Liana, nagsalita na rin ito. Nagbuntis si Carmela. Mahina nitong sabi. Nabuntis siya bago sila maikasal. Excited silang dalawa, lalo na si Harvin. Nanganak si Carmela. Pero ilang buwan pa lang ay namatay rin ang bata sa komplikasyon sa kalusugan. Hindi agad nakapagsalita si Liana. Wala siyang masabi. Ano ba ang tamang reaksyon sa ganong kwento? Ano bang tamang sagot sa ganong sakit na hindi naman kanya? Naging mahirap para sa kanilang dalawa. Patuloy pa ng ina ni Harvin. Sobrang hirap at pagkatapos noon, parang unti-unti nang nagbago ang relasyon nilang dalawa. Nanlamig sila sa isa't isa. Nandyan na rin yung gusto ni Carmelang mag-abroad at si Harvin naman ay ayaw. Marami silang pinagdaanan. Kaya nung naghiwalay sila, hindi lang yon simpleng break-up. Napalunok siya at doon niya lubos na naunawaan. Unang pag-ibig ni Harvin si Carmela. Gusto niyang isipin na simpleng ex-girlfriend lang ito ng kanyang nobyo. Kaya lang, paano magiging simple ang lahat kung kasama ito sa isa sa pinakamabigat na yugto ng buhay ni Harvin? Kasama ito sa isang pangarap na hindi natuloy. Kasama ito sa pagkawala ng isang anak. At gaano man katagal ang lumipas, imposibleng basta na lamang mabura yon. Pasensya ka na, mahinang muling sabi ng ginang. Hindi ko na dapat sinabi. Agad na umiling si Liana. Hindi po, dapat siguro alam ko po yon. Bahagi po ng nakaraan lahat ng yon at yun po ang dahilan kung ano si Harvin ngayon na kasama ko at boyfriend ko. Maya-maya'y bumalik sila sa loob ng bahay. Ngunit hindi agad nawala sa isip ni Liana ang nalaman niya. Habang pinagmamasdan niya si Harvin na nakikipagkwentuhan sa mga pinsan nito, hindi niya maiwasang mapaisip. Napatingin si Harvin sa kanya mula sa kabilang bahagi ng sala. At agad itong ngumiti. Isang pamilyar na ngiti na mahal ni Liana. Yung ngiting ilang beses nang nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Ngumiti rin siya pabalik at pinili niyang huwag na lang magtanong. Dahil kahit nagulat siya sa kanyang nalaman, hindi niya kayang baguhin ang nakaraan ni Harvin. Hindi niya kayang burahin si Carmela sa kasaysayan nito at hindi niya rin dapat nasubukan. May mga sugat na kahit maghilom ay nagiiwan ng peklat at walang masama roon. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan, mahalaga na si Liana na ang kasama ngayon. Subalit, kahit anong sabihin ni Liana sa kanyang sarili, paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip niya ang sinabi ng ina ni Harvin.
Pagkasakay nila ng sasakyan, agad niyang naramdaman ang mabigat na katahimikan. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Harvin hanggang sa hindi na niya kinaya. Harvin, napalingon ito. Yes, baby. Mahigpit niyang pinagsalikop ang mga kamay niya at pilit pinakalma ang sarili. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa naging anak ninyo ni Carmela? Agad tumigas ang ekspresyon ni Harvin. Napatingin sa kanya pagkatapos ay muling bumalik sa kalsada ang tingin. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Tanong ni Harvin, ngunit may kung anong tensyon doon. Mama mo, nasabi niya kasi akala niya alam ko na. Bakit hindi mo sinabi? Sa kanya ko pa nalaman. Hindi niya intensyon na makipag-away. Gusto lang niyang maintindihan. Gusto lang niyang malaman kung bakit. Huminga ng malalim si Harvin. Wala nang dahilan para ikwento yon. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Liana. Wala. Harvin, anak mo yon. Parte yun ng buhay mo at parte rin yun ng buhay mo kasama si Carmela. Gusto kong malaman kasi ako ang girlfriend mo ngayon. Hindi niya alam kung bakit nagkaroon siya ng lakas ng loob. Lahat ng kinikimkim niyang tanong, lahat ng pagtatakang pilit niyang nilulunok, parang sabay-sabay na gustong lumabas. Wala na yon, biglang sabi ni Harvin. Hindi ko na gustong balikan ang mga nangyari noon dahil masakit. Masakit yun, Liana. Tumahimik siya sandali, ngunit hindi pa rin nawala ang sakit sa loob niya. Pero hindi ba dapat sinabi mo pa rin? Dapat alam ko yun, Harvin. Pinalagpas ko na since mga bata ay magkasama na kayo, binibigyan pa rin kita ng chance na baka makalimutan mo siya. Pero itong hindi mo sabihin sa akin na nagkaroon ka ng anak sa... Bigla na lang sumabog si Harvin. Ano pa bang gusto mong malaman? Hindi na siya nakapagsalita. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Liana. Hindi niya inaasahan ang sigaw na yon. Hindi niya kailanman naisip na masisigawan siya ng ganoon ni Harvin. Dahan-dahan siyang napalingon sa bintana at hindi na muling nagsalita. Nararamdaman niyang nanginginig ang mga kamay niya. Hindi niya namalayang may luha ng tumutulo sa pisngi niya. Mabilis niya yung pinunasan. Ayaw niyang makita ni Harvin. Ayaw niyang magmukhang kawawa. Pagkalipas ng ilang minuto, bigla niyang narinig ang mahinang boses nito. Liana. Hindi siya sumagot. Liana. Ulit ni Harvin ng mas mahina at mas kalmado. I'm sorry, hindi ko dapat ginawa yun. Nasaktan kita at alam kong wala kang kasalanan. Ayoko lang malalahanin ang mga nangyari noon. Akala ko kapag hindi pinag-usapan, mas madali para sa akin na tanggapin na wala na ang anak namin ni Carmela. Tahimik siyang nakinig. Pinilit ni Liana na intindihin. Napakurap siya at kahit galit siya, kahit nasasaktan, nakikita rin niya ang sakit sa mukha nito. Pero sana sinabi mo pa rin. Nalaman ko pa sa iba. Boyfriend kita. Gusto kitang mas makilala pa. Mahinang sabi ni Liana. Tumango si Harvin at napabuntong hininga. Alam ko, nagkamali ako. Pagkaraan ng ilang minuto, nagsalita si Liana. Ihinto mo ang sasakyan. Agad na napalingon sa kanya si Harvin. Ano? Ihinto mo? Ulit ni Liana. Bababa ako. Magtataksi ako. Ayaw muna kitang kausapin. Mataas ang emosyon ko at baka kung ano pang masabi ko sa'yo na hindi dapat. Agad umiling si Harvin. Hindi, baka mapano ka pa. Hindi kita pabababain mag-isa sa ganitong oras. Ihahatid kita pa uwi. Please, I'm sorry. Gusto pa niyang makipagtalo pero wala na siyang lakas. Pagod na siya, masakit ang ulo niya at gusto na lang niyang makauwi. Kaya nanatili siyang tahimik hanggang sa makarating sila sa apartment niya. I'm sorry, Liana. Malungkot na ulit ni Harvin. Hindi na siya lumingon pa nang bumaba siya ng sasakyan. Hindi na rin siya nagpaalam. Natulog siyang mabigat ang loob. Kinabukasan, masama pa rin ang pakiramdam ni Liana. Puno pa rin ng pagtatampo ang kanyang kalooban. Pero pumasok pa rin siya sa trabaho. Habang palabas siya ng opisina kinagabihan, hindi niya inaasahan na may naghihintay sa labas. Si Harvin nagkatayo malapit sa entrance. May hawak na malaking bouquet ng mga bulaklak. Nang makita siya ng boyfriend niya, agad itong lumapit. Liana, pwede ba tayong mag-usap? Tahimik siyang tumingin sa bouquet. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya rito. Nanunuhol ka ba? Bahagyang natawa si Harvin kahit halatang hindi komportable. Sinusuyo ang nagtatampong girlfriend. Sorry na.
Sana mapatawad mo na ang kawawa mong boyfriend, please. At kahit ayaw niyang ngumiti, muntik na siyang matawa. Yun ang mahirap sa kanya. Kaunting suyo lang, parang okay na ulit ang lahat. Hindi niya alam kung manhid ba siya o sadyang mahal lang talaga niya si Harvin. Tinanggap niya ang mga bulaklak. Salamat dito. Liana, pasensya ka na. Mas seryoso nitong sabi. Hindi dapat kita tinaasan ng boses. Hindi mo deserve yun. Kahit anong dahilan, mali pa rin ako. Nakita ni Liana ang sinseridad sa mga mata nito. Walang palusot, depensa o anumang pagdadahilan. Puro paghingi lamang ng tawad. Nararamdaman ni Liana ang unti-unting paglambot ng puso niya. Nagtatampo pa rin siya. Nasasaktan pa rin siya. Pero mahal niya rin si Harvin at nakikita niyang nagsisisi naman ito. Lumipas ang halos isang taon ng maayos na relasyon para sa kanilang dalawa ni Harvin. Isang taon ng mga date pagkatapos ng trabaho, mga simpleng lakad tuwing weekend at mga plano tungkol sa hinaharap. Pagkatapos ng naging pagtatalo nila tungkol sa nakaraan ni Harvin, naging mas maingat silang dalawa sa isa't isa. Mas naging bukas din sila sa komunikasyon. Pero habang tumatagal, may mga napapansin siya. Mas madalas pa ring pumunta si Harvin sa mga family gathering, ngunit hindi na siya nito inaaya. Nung una, hindi niya binigyan ng kahulugan. Baka maliit lang ang gathering, baka puro kamag-anak lang o may ibang dahilan. Ngunit nangyari ulit, paulit-ulit na hindi siya sinama ni Harvin. May lunch sa bahay nila mama, sabi ni Harvin minsan. Okay. Tumango siya, ngumiti at nagkunwaring wala siyang napansin. Halos lahat ng gathering ay kasama naman si Liana dati. Ngayon parang unti-unti siyang inaalis at kahit anong pilit niyang hanapan ng dahilan, wala siyang mahanap. Isang gabi, mag-isa siyang nakahiga sa kama habang nag-i-scroll sa social media. Hanggang sa may isang post na dumaan sa kanyang feed, isa sa mga pinsan ni Harvin. Family picture yon at mukhang masaya ang lahat. Napangiti siya noong una, ngunit unti-unting nawala ang ngiting yon. Carmela? Nakauwi na siya kasama sa mga family gathering? Biglang sumikip ang dibdib ni Liana. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Bumalik na siya. Kaya ba hindi ako iniimbitahan kasi nandun na pala siya? Bumalik si Carmela at wala man lang nagsabi sa kanya. Napatingin siya sa litrato. Naroon sina Harvin at Carmela. Nakapagitna lang ang isang pinsan nito sa dalawa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakatitig sa screen. Pero naramdaman ni Liana na unti-unting bumibigat ang dibdib niya. Gusto niyang tawagan si Harvin, tanungin at sabihin na nasasaktan siya. Pero hindi niya ginawa. Sa halip, isinara niyang cellphone at kinimkim na muna ang lahat. Lumipas ang ilang linggo at mas lalo lamang siyang nahirapang itago ang nararamdaman. Tuwing binabanggit ni Harvin ang family gatherings, tuwing sasabihin nito na pupunta ito sa bahay ng mga magulang nito, tuwing hindi siya iniimbitahan, unti-unting lumalaki ang hinanakit sa loob ni Liana. May gathering ulit next week so hindi muna tayo lalabas, imporma ni Harvin. Napatingin siya rito. Matatagalan ka ba? Ewan, depende. Baka doon ako matulog. Doon na naubos ang pasensya ni Liana. Bakit? Bahagyang ngumiti si Liana. Ngunit hindi masaya ang ngiting yon, kundi sarkastiko at mapait. Bakit hindi mo na ako sinasama? Ayaw mo na ba sa akin? Ayaw na ba sa akin ng pamilya mo? Umawang ang bibig ni Harvin. Liana, hindi mo ako sinasama. Doon ka pa matutulog kasi para makapagbanding kayo ng ex-girlfriend mo. Diretso niyang sabi. Agad namutla ang kanyang boyfriend. Liana, hindi ganun. Talaga? Tanong niya. Para kasing ganun. Ayaw niyo ako ron kasi magiging istorbo lang ako. Tahimik silang nagkatitigan at doon niya nakita ang guilt sa mukha nito. Biglang napabuntong hininga si Harvin pagkatapos ay napahawak sa noo. I'm sorry, dapat sinabi ko sa'yo. Hindi ko sinabi dahil alam kong masasaktan ka. Napatawa siya sa sagot nito. Mas masakit na ilihim sa kanya at itago siya na parang hindi girlfriend. Nagsiselos ako. Diretso niyang pag-amin. Nagtatampo rin. Pero sinusubukan kong intindihin dahil sabi niyo pamilyang turing niyo sa kanya.
Wala akong karapatang bumoses kasi pamilya niyo pa rin ang ex-girlfriend mo, hindi ba? I'm sorry. Puno ng guilt na sambit ni Harvin. Ginawa lang namin yung kasi alam naming ayaw mo kay Carmela. Siguradong maiilang ka. Mabigat ang dibdib ni Liana. Bakit parang kasalanan niya pa? Pero ano nga ba ang magagawa niya? Hindi niya mabubura ang nakaraan. Hindi niya mababago ang relasyon ng pamilya kay Carmela. Kaya sasama ako sa gathering, imporma ni Liana. Wala kayong dapat ipag-alala. Hindi ako maiilang sa kanya. Pamilya niya rin siya at bilang girlfriend mo, dapat ko rin siyang ituring na pamilya, hindi ba? Napailing si Harvin at halatang naguguluhan. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo, Liana. Pero sigat isasama kita. I'm sorry. Dumating ang araw ng gathering. Buong biyahe ay tahimik si Liana. May umusbong na kaba sa kanyang dibdib. Sa wakas, makikita niya na ang babaeng palagi niyang naririnig. Pagdating nila sa bahay, agad silang bumaba ng sasakyan. At kapapasok pa lang ng kotse ni Harvin sa bakuran, may excited na agad na lumabas. Siya na ba si Carmela? Seryosong tanong ni Liana. Napalingon sa kanya si Harvin at huminga ng malalim. Oo, siya nga. Simple lang ang ayos nito. Hindi sobrang bongga ngunit napakaganda at may maamong mukha. Ngumiti ito habang lumalapit. Harvin, mabuti at nakarating ka na. Nakangiting bungad ni Carmela. Sumagot agad si Harvin. Stop it, Carmela. Kasama ko ang girlfriend ko. Unti-unting nawala ang ngiti nito nang makita siyang bumaba. Tahimik silang tatlo ng ilang segundo. Mabuti na lamang at nagsalita si Harvin. Liana, this is Carmela. Carmela, this is Liana, my girlfriend. Pinilit ni Liana ang sarili niyang ngumiti at inilahad ang kamay. Nice to meet you, Carmela. Sa wakas, nag-meet na tayo. Marami akong narinig tungkol sa'yo. Ngumiti rin si Carmela, pero halatang pilit. Nice to meet you too. At kahit magalang ang usapan, may kung anong tensyon sa pagitan nilang dalawa. Pagpasok nila sa loob ng bahay, lalo yung naging halata. Parang may kung anong kakaibang katahimikan ang dumaan sa pamilya ni Harvin. Lahat ay tila hindi alam kung paano kikilos. Parang may bomba sa gitna ng sala. Nakaunting galaw lang ay agad nang sasabog. Napansin niyon ni Liana, ngunit hindi niya hinayaang maapektuhan siya. Hi tita, ang tagal ko po kayong hindi nakita. Kumusta na po? Pinilit ngumiti ng ina ni Harvin at sinalubong siya. Hello, iha. Okay naman kami. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Miss ko na nga po ang luto nyo. Ngumiti si Liana, nakipag-usap at nakihalubilo. At kung may tensyon man, hindi niya ipapakita na naaapektuhan siya. Girlfriend siya ni Harvin kaya alam niyang may lugar siya roon. Hindi dapat siyang mahiya dahil lang nandyan si Carmela. Liana, pasensya ka na. Mahinang sabi ng ina ni Harvin. Napakunot ang noo niya. Bakit naman po? Dahil nandito si Carmela. Diretsong sagot nito. Hindi namin sinabi sa'yo kasi alam naming big deal na makita ang ex-girlfriend ng anak ko dito sa bahay at sa mga pagtitipon. Kalmado lang siyang ngumiti. Okay lang po, naiintindihan ko naman po tita. Wala naman po akong magagawa. Pamilya ang turing niyo sa kanya. Hindi ko naman po pwedeng hilingin na alisin niyo siya sa buhay ninyo. Nakita niya ang pagluwag ng balikat ng ginang. Parang nabawasan ang bigat na dala nito. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang yun, may bahagi ng puso niya na hindi lubos na naniniwala. Dahil kahit gaano siya kabait, mapag-unawa at piliting maging mature, masakit pa rin makita ang babaeng naging napakahalaga sa buhay ng lalaking mahal niya. Akala ni Liana, pagkatapos ng unang pagkikita nila ni Carmela, unti-unti ring magiging normal ang lahat. Akala niya'y nasanay na siya. Pero mali siyang ganoon lang kasimple ang lahat. Isang Sabado ng umaga, magkasama silang nag-aalmusal ni Harvin nang mabanggit nito ang tungkol sa kasal ng isa nitong kaibigan. May kasal pala next month. Napatingin siya rito. Talaga? Tumango si Harvin. College friends ko. Kilala rin si Carmela. Sinasabi ko na agad sa'yo para hindi ka na mag-overthink. Abay kasi ako, pati na rin siya. Huwag kang mag-alala, isasama rin kita. +1 kita, Liana. Tahimik siyang tumango.
Ngunit kahit nakangiti siya, may kung anong bumigat sa loob niya. Dumating ang araw ng kasal. Maganda ang venue, isang beachside resort. Mahangin at perpekto para sa isang romantic na seremonya. Noong una ay maayos naman ang lahat. Kasama niya si Harvin, nakikipag-usap sila sa ibang bisita. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, at halos nakalimutan niya ang lahat ng insecurities niya. Hanggang sa nagsimula na, tumayo siya sa kanyang pwesto habang nakatingin sa aisle. Pinagmamasdan niya ang mga bridesmaid at groomsmen. Isa-isang naglalakad ang mga ito. Pero nang makita niya si Harvin katabi si Carmela, bigla siyang nanlamig. Parang may humawak sa dibdib niya at unti-unting pinisil yon. Agad siyang napaiwas ng tingin. Hindi niya gustong tingnan, ayaw niyang makita kung gaano kabagay ang dalawa. Dahil kahit alam niyang bahagi lang yon ng seremonya, masakit pa rin. Ang sakit tingnan? Ayaw niyang maging immature, magmukhang selosa. Alam niyang hindi naman kasalanan ni Harvin. Hindi rin kasalanan ni Carmela. Buong seremonya ay pinilit niyang umiti. Pinilit niyang maging kalmado at magmukhang okay. Pagkatapos ng kasal ay nagtungo sila sa reception. Nagulat siya nang hindi na umalis si Harvin sa tabi niya. Kahit may nakalaan na mesa para sa mga abay. Kahit paulit-ulit itong tinatawag ng ibang kaibigan, nanatili ito sa tabi niya. Liana, sorry. Napalingon siya rito. Bakit naman? Napalunok si Harvin. Sa kanina, dun sa pagpapare sa amin, hindi ko alam na ganun ang mangyayari. Wedding coordinator ang nag-ayos. Tumango siya. Alam ko naman yon. Wala kang dapat ipag-alala. Okay lang sa akin. Nakita niya ang sinseridad sa mukha nito. At kahit masakit pa rin ang nakita niya kanina, wala naman talaga siyang maipupunang mali. Lumipas ang mga linggo at muli silang dumalo sa isa na namang family gathering. Sa pagkakataong yon ay sa isang resort naman sila nagkaroon ng bonding. Kasama niya si Harvin halos buong maghapon. Pero nang malapit na ang hapunan, napansin niyang wala si Harvin. Nakita mo si Harvin? Tanong niya sa isang pinsan nito. Hindi eh. Ang alam ko may binili lang siya at maglalakad-lakad lang daw. Napatingin siya sa paligid. Wala rin si Carmela. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ayaw niyang mag-isip ng masama. Pero habang lumilipas ang mga minuto, lalo siyang kinakabahan. Saan ka pupunta? Tanong ng pinsan ni Harvin. Ngumiti siya. Hahanapin si Harvin para makakain na siya. Naglakad siya sa paligid ng resort. Sinilip ang pool area, playground, garden, hanggang sa may nakita siyang gazebo sa may tabing dagat. Natigilan si Liana nang makitang naroon sina Harvin at Carmela. Hindi siya nakita ng mga ito. Masyadong abala ang dalawa sa pag-uusap. Kahit malayo siya, kitang-kita niya ang galit sa mukha ni Marvin. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganoong ekspresyon nito. Nagdesisyon ka ng mag-isa. Matalim na bulyaw ni Harvin. Nagdesisyon ako mag-isa kasi sobrang unreasonable mo na. Akala mo ba ikaw lang ang nasaktan? Nasaktan din ako, Harvin. Sigaw naman ni Carmela. Napalunok si Liana. Hindi siya dapat nakikinig, pero hindi siya makaalis. Parang nakapako ang mga paa niya sa kinatatayuan. Ilang taon nang lumipas, sabi ni Carmela. Tingin mo ba hindi ako nasaktan? Napapikit si Harvin. Sinasaktan mo pa rin ako hanggang ngayon. Bumalik ka para ano? Para pahirapan ako sa nararamdaman ko. Napasinghap si Liana habang naluluha. Dahil hindi yon ang tunog ng isang taong nakamove on na. Hindi yon tunog ng isang taong wala nang nararamdaman. Hindi yon tunog ng isang taong tuluyan ng nakapagpatawad. Anong magagawa ko? Umiiyak na sambit ni Carmela. Bumalik ako kasi hindi ko na kaya. Miss na kita. Mahal pa rin kita. Nanlaki ang mga mata ni Liana. Pero mas nagulat siya sa sagot ni Harvin. Mahal din kita. Mula nun hanggang ngayon, ikaw pa rin, Carmela. Kahit anong pilit ko, ikaw pa rin ang nakaukit sa akin. Napahawak siya sa bibig. Pero hindi na pwede. Dagdag ni Harvin. Natatakot ako na mahalin ka ulit, Carmela. Natatakot akong iwan mo ulit ako. Ang dali para sa iyong saktan ako. Kaya ayoko na. Si Liana ng girlfriend ko ngayon. Natutunan ko siyang mahalin at sa kanya payapang pakiramdam ko. Hindi ako natatakot. Biglang nanlabo ang paningin ni Liana. Hindi na niya hinintay ang susunod pang sasabihin ng mga ito. Dahan-dahan siyang umatras, pagkatapos ay mabilis na tumalikod at tumakbo.
Pagbalik niya sa cottage, nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabuti na lang at walang nakapansin. Abala pa rin ang lahat sa hapunan. Mabilis niyang kinuha ang bag, cellphone at wallet at walang lingon siyang lumabas. Habang naglalakad papalayo sa cottage, isa lamang ang paulit-ulit sa isip niya. Mahal pa pala nilang isa't isa. Tuloy-tuloy na bumabagsak ang kanyang mga luha. Hindi ako ang pinili ni Marvin. Hindi. Ako lang ang pinili niya dahil natatakot siyang masaktan ulit ng babaeng yun. Hindi na halos maalala ni Liana kung paano siya nakauwi. Ang tanging malinaw sa alaala niya ay ang mabigat na pakiramdam sa dibdib habang nakasakay siya sa taxi. Makalipas ang ilang oras, narinig niya ang sunod-sunod na katok sa pinto. Alam na agad niya kung sino yon. Liana! Narinig niya ang boses ni Harvin mula sa labas. Liana, buksan mong pinto. Tumayo si Liana at dahan-dahang binuksan ang pinto. Agad siyang sinalubong ng nag-aalalang mukha ni Marvin. Bakit ka umalis? Agad nitong tanong. Anong nangyari? Nagulat ako nang wala ka na sa cottage natin. Anong problema? At doon niya naramdaman ang pagputok ng lahat ng kinikimkim niya. Anong problema? Talaga, Harvin? Hindi mo alam? Napakunot noo si Harvin. Liana, please, kausapin mo ako ng... Pikit mata niya itong binulyawan. Narinig ko lahat. Naniga si Harvin. Parang biglang nawala ng kulay ang mukha nito. Narinig ko lahat ng sinabi niyo. Nanginginig ang boses niya at sobra ang galit na nararamdaman. Narinig kong mahal ko pa niya. Narinig kong mahal mo pa rin siya. So ano yun? Kontrabida ako sa inyong dalawa? Napaatras si Harvin at tumulo ang mga luha. Liana, pakinggan mo muna. Hindi! Putol niya habang pumapatak ang mga luha. 2 taon, Harvin. 2 taon kong sinubukang intindihin. 2 taon kong pinilit tanggapin na parte pa rin siya ng buhay mo kahit matagal na kayong hiwalay. Nakakainis kasi in the first place, alam ko naman na nakikipagkompetensya ako sa ex-girlfriend mo. Pero nagbubulag-bulagan ako kasi mahal kita at umaasa ako na mahal mo ako. Liana, I'm sorry. Umiiyak niyang sambit. Bahagyang natawa si Liana. Sorry na naman. Yan naman palagi ang sinasabi mo. Alam mo kung anong pinakamasakit? Hindi dahil mahal mo pa siya. Masakit dahil buong panahon. Sinusubukan kong punan ng puwang na iniwan niya. At ngayon, alam kong imposible pala. Imposible akong manalo laban sa isang taong nakaukit na sa pagkatao mo. Hindi ko kailangan ng awa mo, Harvin. Hindi ko kailangan ng guilt. At hindi mo kailangan manatili sa akin dahil natatakot kang masaktan. Muli na namang bumuhos ang luha ni Harvin. Kung mahal mo pa rin si Carmela? Napalunok si Liana at pilit inayos ang boses. Bumalik ka sa kanya. Agad umiling si Harvin. Hindi, mahal na mahal kita, Liana. Ayusin natin to. Napapikit si Liana. Alam kong mahal mo ako. Alam kong naging mabuting boyfriend ka sa akin. Pero batid ko rin na mas mahal mo siya at walang kahit na anong pagmamahal o sino pa ang makakahigit doon. Diba? Hindi na nakasagot si Harvin. Tahimik siyang lumapit. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ng binata. Parang bawat hakbang ay may kapalit na piraso ng puso niya. Napapikit si Harvin at dinama ang haplos niya. Mahal kita, bulong ni Liana. Mahal na mahal kita, kaya gusto kong maging masaya ka. Kahit hindi ako ang kasama mo. Palalayain kita kasi gusto kitang maging masaya. Nanginginig ang mga labi ni Liana, ngunit pinilit niyang umiti. Pagkatapos ay marahan niya itong hinalikan. Isang halik na walang pagnanasa, pangako o kahit anong pag-asa. Para kay Liana, halik na lamang yon ang pagpapaalam sa lalaking una niyang naging kasintahan. Salamat, mahina niyang sabi habang bumubuhos ang mga luha. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa 2 taon. Salamat sa lahat ng masasayang alaala. At salamat dahil minsan sa buhay mo, naging masaya ako. Hindi na niya alam kung gaano sila katagal na umiiyak. Ang alam lang niya, ng gabing yon, nagtapos na ang kanilang kwento. Lumipas ang mga buwan at naging taon. At gaya ng lahat ng sugat, hindi agad naghihilom ang sakit. May mga gabing umiiyak pa rin siya. May mga umagang bigla niyang naaalala si Harvin. May mga lugar na mahirap puntahan dahil puno ng alaala. Ngunit unti-unti natuto siyang mabuhay nang wala ito.
Nag-focus siya sa trabaho, sa pamilya at sa sarili. Natutunan niyang mahalin muli ang sarili. At nang may bagong dumating, alam niyang kaya pa rin niyang magbigay ng pagmamahal. Gusto mo ng kape? Nauutal na tanong ni Gino. Napangiti siya at tinanggap ang inaalok ng kanyang katrabaho. Oo naman, hindi ito katulad ni Harvin. Mas tahimik, awkward at mahiyain. Nalaman niyang NGSB pa pala ito at halos hindi makatingin ng diretso sa kanya kapag magkausap sila. Kaya inaasar ng lahat sa opisina na mukhang si Liana ang crush nito. May sasabihin sana ako. Mahina nitong sabi. Namumula na agad kahit wala pa man. Napangiti si Liana. Parang kinakabahan ka. Oo. Diretso nitong sagot. Kinakabahan ako. Ang lakas ng tibok ng puso ko kapag nasa paligid ka. Mamamatay na yata ako, Liana. At dahil sa sobrang honesty nito, natawa siya ng sobra. Sige, tutulungan na kitang umamin. Gusto mo ba akong ligawan? Napakagatlabi si Gino. Oo, yun ang gusto ko, Liana. Matagal na kitang gusto. Ihiyang-hiya lang talaga ako. Sa sobrang torpe ko, nagkaroon ka na tuloy ng boyfriend. Pero dahil nalaman kong wala na kayo, naglakas loob na ako. Muli siyang tumawa. Ang bagal mo naman, naligaw pa tuloy ako sa iba. At sa pagkakataong yon, napagtanto niyang matagal na pala siyang hindi nasasaktan kapag naaalala ang nakaraan. Matagal na pala siyang nakausad. Habang pinagmamasdan niya ang lalaking pilit nag-iipon ng lakas ng loob para lang iparamdam ang damdamin sa kanya, hindi niya maiwasang ngumiti. Dahil ngayon ay alam niya na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung sino ang una. Hindi rin tungkol sa kung sino ang may pinakamalalim na sugat na ibinigay. Minsan sa tamang panahon lang din talaga inaayon ang lahat. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangan makipagkumpitensya para sa pagmamahal. Dapat alam natin ang ating mga halaga nang sa gayon, alam natin kung kailan tayo mananatili o aalpas sa isang pag-ibig na nakakasakit sa atin. Muli ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.